Saldico natagpuan na. 'Di ba? Ang sabi ng Rimulya, ito ay nasa Portugal. Tingnan natin. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Ko. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Naka sa Stockholm sa bansang Sweden. GMA, binuko mo si ang Rimulya. Naku, lagot ka. Di ba sabi nila nasa Portugal, ang talino talaga ng Rimulya, no? Sayang ang intel nyo, sayang ang confidential funds nyo, sayang ang pasahod ninyo. Yung isa hindi makita si Bantag. Eto, nasa Portugal daw. Binuko, nasa Sweden. Di ba? January 25 pa pala. Kung hindi kinalkal ng GMA to, hindi natin malalaman. Nako, lagot kayo GMA. Hindi naman sila, nagsabi ba ang Rimulya? Hindi naman aamin ng pagkakamali yung mga yon. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 na Notary Public na si Beatrice Gustafson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafson na personal na humarap sa kanya si Ko. Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilala ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Ay, samahan ninyo ako, pagtawanan muna natin itong gobyerno natin, di ba? Kakahiya kayo. Lagot kayo. Tapos pinagmamalaki ni Claire, nagtatrabaho sila ng maayos. Huwag kasing bulsa ng bulsa. Pagka for confidential, for intel, gamitin nyo sa tamang paraan. Hindi yan binubulsa, pinambibili ng cocaine, ha? Bulsa kasi kayo ng bulsa eh. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant na Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Ipinapawalang bisa sa Korte Suprema ni dating Congressman Saldi Ko ang mga kasong inihain laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Pirmado Bakit pinapakansila kay Saldi Ko? doon ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Yan. So, yan ang punto ni Saldi Ko, yung TRO para pigilan yung mga kasong sinampa sa kanya ni Rimulya. Bakit? Hindi dumadaan sa due process, sa tamang pamamaraan. Pero ako may suggestion sa'yo. Okay? Saldi Ko, gusto mo bati kayo? Gusto mo walang kaso? Bawiin mo yung sinabi mo, wag na tinuro mo si Saldi Ko tsaka si Bongbong. Tapos, ituro mo yung senador. Lalo na yung mga senador na naididikit sa pangalan ng Duterte. Turo mo yon, naghatid ka ng pera doon, kahit hindi totoo, tapos umuwi ka na. Pustahan tayo, wala kang kaso. Baka may extra money ka pa. Bawiin mo lang. Sabihin mo may pumersa sa'yo, pinersa ka ng kaya mo sinasabi na naghatid ka kay Bongbong tsaka kay Tambi. Sabihin mo, hindi po ako naghatid kay Bongbong, kay Bong ako, Bong Revilla. Tingnan mo. Tingnan mo kung hindi ka patayuan pa ng estatwa ni Risa Ontiveros tsaka ni Boying Rimulya. Tuwan-tuwa yan sa'yo. Nako. Baligtarin mo yung mo. Huwag niyong kakantiin ng Bongbong Marcos at Saldi Ko, yari kayo. Bongbong Marcos at saka Tambaluslos. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Ito yung sinasabi natin, even kay kay Bong Revilla. Diba? Ito rin yung sinabi natin kay Tebes. Ito rin naman yung sinabi natin kay Pastor. Ito rin yung sinabi natin kay PRRD. Hindi ko po pinagtatanggol si Saldi Ko, kasi magnanakaw din yan. Hindi katulad ng ibang mga binanggit ko, talagang matitino yun.
doon ay talagang na markahang Duterte lang. Ito sila Pastor, sila Bong Revilla, na markahang Duterte kaya ginigipit. Even si Tebes, kalaban nila yan eh. Okay? Away politika yan. Ang punto, I'm very consistent. Uulitin ko po sa inyo. Pairalin lang natin ng due process. Yung patas lang. Hindi mo pwedeng ibibenda law. Huwag ganun. Yeah? Kaya hindi ko pinagtatanggol si Saldico. Uulitin ko sa inyo. Ako gusto kong maparusahan yan sa tamang paraan. Yun lang. Due process tayo. Ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, may karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit. O yan, di ba? Meron siyang karapatan na hindi napayagan, hindi hinayaan. Okay? Bakit delikado yon? Bakit hindi ko pinagtatanggol si Saldico? Kasi ipaparamdam ng gobyerno, gigipitin ka. Pipitpitin ka hanggat sumang-ayon ka na sa kanila. Kaya hindi po ito pang tatanggol kay Saldico, bagkus ito ay pagtatanggol sa due process para hindi magamit ng gobyerno yung panggigipit para kantahin nyo ang gusto nilang kantahin nyo. Para yung tono nila na gusto nilang gawin yung tono ay yun ang gagawin nyo. Tingnan mo si Bernardo. Anong nangyari? Di ba? Kasi walang tinurong bongbong tsaka tambaluslos. Yun ang tono nila. Delikado po yun. Dahil na naghain daw ang Ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon, hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses nitong pagsulat. Minadali din daw ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng Ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabwatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas si Ko dahil umalis siya sa bansa noong July 19, 2025 sa official medical leave. At ang galit daw ng publiko sa flood control scandal ay nagdulot ng banta sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik sa bansa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Ombudsman. Para sa GM. Alam mo, isa dito, dapat payagan siya mag-testify sa Blue Ribbon. Diba? Lahat na ng karapatan na dapat, alam mo kahit kriminal ang tao, may karapatan yan. Kahit nga ang tao nakakulong, may karapatan yan. Lahat po tayo may karapatan. Hindi po ito desisyon lang ng isang tao o dalawang tao. Ito po ay nasa batas, dapat may karapatan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, delikado yung ginigipit ninyo kahit siyang magnanakaw na si Saldico. Kasi dapat yan nagsasalita sa Blue Ribbon. Kaya lang hindi rin pinayagan nitong si Pinky Lacson. Sindikato talaga sila, kinukontrol nila ang naratibo. It's very important na dumaan sa due process tapos makapag-testify. Huwag tayong lalayo sa mastermind.